to rattle Congress. Alangan man yung Congress po. Marattle daw yung Congress. At yung ibang mga congressmen na madaling ma-intimidate po kasi kakandidatoan niyang baka manalo. Bumalingbing. Sabi ko sa inyo, pag dumikit kayo kay Sara, nag-align kayo kay Sara, ibig sabihin yan, buitri din. 2026 pa lang, nag-anunsyo na siyang tatakbong presidente. So pinapakita na wala siyang inaatupag, kundi pamumulitika. May punto si Tinio, kahit hindi ko po siya, ayaw ko man ng mga pinaglalaban nila. Pero may punto siya. The lawmaker also took aim at Duterte political legacy, referencing the administration of former President Duterte. Tinio alleged that key social issues remain unresolved. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito ko mag-live dito sa News on the Go. Ipakuan ko kay Kuya. Hello Kuya. Siya yung anak ko mga kababayan na may-ari ng gym. Ito yung gym namin. At kasama ko dito yung aking asawa. Sabi ko sa inyo, hindi po ako lumalakad. Dito itong chief of staff dito sa Colossal Fitness Gym. Ang pangalan mo nga? Kalimutan ko. Ha? Si Eman. Kanya niya dito sa gym mga kababayan. Ang daming mga paninda kami rito. Kita ninyo, hindi ako lumalakad na hindi ko kasama si Mrs. May dalawa na nanonood. Nagte-test broadcast po ako mga kababayan. Kasi gusto ko in the morning nag-live ako doon sa isang channel ko. 57 na 57 na yung nanonood. Tapos in the afternoon, imbes doon sa live with Auntie M, dito na ako sa News on the Go, mga kababayan, magla-live. Kasi marami ditong marami akong mga subscribers dito. Hello, sir. Good PM. Magandang hapon po sa inyo. Bagong Pilipinas ako. May tao na kuya, yung mga namiminta sa akin na ako unggoy, magkaanak ako ng gwapo na parang Amerikano. Inggit lang kayo kasi yung asawa ko maganda. Ayan. Mga busters ko, unggoy daw gorilla. Loko kayo. Hindi kayo makapaniwala na ganitong itsura, makakapag-asawa ng maganda. Tingnan eldest ko po, gwapo. Tingnan yung ilong, tapos malaki yung katawan. May-ari ng gym, alangan man. Yabang mo niya Mr. Barabillas. Hindi man po. Gwapo, pola, iman. Ay, si Will Ocampo. Si Will. Nanonood siya. Ay, Sir, kumusta? si Will Ocampo dyan sa Amerika. Nanonood. Tapos may kwan dito kami. Sino nga yung candidate natin, kuya? May candidate kami sa anong competition yun? Ginoon ng Kagsawa. Ginoon ng Kagsawa. Kasi Kagsawa Festival sa Daraga. Yung Kagsawa Ruins po sa Daraga. Dati ako municipal councilor sa Daraga. And this time, may Kagsawa Festival. Yung isa sa mga... Asan na yung kuya? I-promote natin. Doon sa sa mga coaches namin dito, gwapo. Kasing gwapo ng ako. Napakalaki ng katawan, ng muscles niya. Anong ginoo yun, kuya? Ginoon ng Kagsawa. Ginoo ng Kagsawa. Yung siya, tawag dito, yung competition ng mga gwapo at saka malalaki yung katawan. Siyempre, kami nag-sponsor. Kami yung nagsusupport kasi coach nga namin, dapat manalo siya. All out support kami. Diba? Hola kuya, baser mo nga sinto-sito, mana kay Sara Baliw. Nag-launch na ng kanyang kandidatura.
Lumipad na yung buitre, yung agila pala. Agilang buhaya. Ay, sabi ni Yossi Castro, good luck. Kaya lang, ang problema ko dito, yung pagbabasa ng mga Di ba yung device? hindi, pwede ba? Separate yung cellphone. Separate na cellphone. Ito. Tawang-tawa. Separate na device yung magbabasa ako, mga kababayan ng mga kuha ninyo. Nasa gym po kami, Colossal Fitness Gym. Ngayon, actually, test broadcast ko ito. Para makita ninyo yung ganyan. Makita ninyo yung mga gamit namin dito. Yan si Kuya, nandun si Kuya. Ha? Hindi man yan mapitik yung music. Di ba? Ayos. Alisin ko na yung ko. Mas maganda. Kumusta kayo? Mag-greet kayo, mga kababayan. Dati dito talaga kami nagla-live. Kaya lang ayaw ko naman makaisturbo sa mga nag-gym. Siyempre, mahihiya yung mga nag-gym na nagpo-programa ko dito sa nagpo-programa tayo dito sa gym. So, makakaisturbo tayo dito. Kaya hindi man ako nagla-live. Anyway, sige. Sabi dito, Sir, it's poison. Anong poison? Si Teresita Giesca. Lady Erica, haha, I'm not laughing. Yun, he said he's sorry, he did not help kay PBBM. It's just a joke to people. He does not endorse if he does not want a voter. Won't win, really crazy. Sabi ng mga, nag-react na po yung iba-ibang mga dito. Nag-react na po yung iba-iba. Mami, sa'yo na to. Kasi may cellphone naman ako. Yung iba-ibang mga politicians, nag-react na po kay Sara Duterte sa kanyang pag-declare ng kandidatura na siya tatakbo. Alam naman natin to. That is not a surprise. Last year pa, in-announce niya by first week ng 2026 mag-declare na ako. Ito pala, madali lang po. Nakakita ka ng katawan na ganyan. Medyo nga parang gusto ko na pong lumadlad. Pag nakikita ko siya, parang gusto ko na pong lumadlad. Kasi tingnan naman ninyo, parang si Trubador Ramos, yung ay, baka hindi na ninyo kilala si Trubador Ramos. Daddy, so sa mga gusto kan signed autograph na picture, Signed 100 autograph? pesos lang di sa gym. 100 pesos? Binibinta mo ito? Yes. Talagang negosyante itong anak ko, si Kuya. Imagine, nagpagawa siya nito na picture. Sa bagay, may cost po talaga. Tingnan naman ninyo po. Dito lumaki yung kanyang katawan dito sa gym na to. Pumunta siya rito, hindi ganyan kasing laki yung kanyang katawan, mga kababayan. And because of, lagi siyang araw-araw, kasi coach siya, lumaki yung katawan. O, di ba? Mga kababayan, pwede itong mag-artista. Fred Mark Navera ng Pilar Sorsogon. Pati yung mayor ng Sorsogon, tuwang-tuwa, mga kababayan, kasi representing Pilar Sorsogon, yung lugar ni Chis Escudero, Municipality of Pilar. Pero si Chis, taga doon sa sentro ng Sorsogon. Sino to? Si Will? Watching from Dublin, Ireland, si Chris Di Madura. Si David Belen, good PM sir, BBM. There are still selling the
there in Legazpi, married, running. Si Joseph Abalete. 188 na yung nanonood sa atin. Galing. Sir, my family is shouting. Abalate family is in Irigas City and my sister Joy in London. Sige, magpa-shoutout kayo. Si Ober Kyopo Pletchus. We just have full support for PBBM. It's humane, patriotic, and God-fearing. Ang sabi ng mga makabayan, itong ginawa ni Sarang pag-announce this early ng kanyang intensyon na magpangulo, 2 years, more than 2 years pa before the election, is designed to distract the public. Yung distraction po ng publiko, dinidistract niya sa impeachment trial, nakambang impeachment trial, kasi siguradong ma-impeach siya sa Congress. At sabi din ng iba, it is designed niya para to rattle Congress. Alangan man yung Congress po. Marattle daw yung Congress. At yung ibang mga congressmen na madaling ma-intimidate po, kasi kakandidatoan niyang baka manalo. Bumalingbing. Sabi ko sa inyo, pag dumikit kayo kay Sara, nag-align kayo kay Sara, ibig sabihin yan, buitri din kayo. Hindi ako nagsabing buitri si Sara. Ang nagsabi niyan, si Yossi Castro. Kasi nilons nila yung Agila ng Pilipinas. From Agila ng Davao, Agila ng Pilipinas daw. Sabi niya, mas bagay niya, sabi ni Yossi Castro, mas bagay niya buitre o not Chucky. Ngayon buitre. Di ba? It's funny, I expected him to run, her to run. But it's just unexpected that he announced it like this. Iyon nga po. At in-announce niya mga kababayan na ngayon pati naon pa sa Ash Wednesday, nag-react po yung kaibigan ko. Basahin ko sa inyo yung reaction ng aking kaibigang sana yun? Si Leslie Bocobo. Maganda yung reaction ni Leslie Bocobo. Sabi niya, dali lang po yung taga Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, yung nag-invite sa akin na mag-guest, Radyo Pilipinas. Ginigest ako paminsan nun, si Leslie Bocobo. Ito. Sabi niya, yung isa pala. Dali maganda yung reaction niya po. Perfecto. Sabi niya dito. So Sara Duterte announced her 2028 presidential bid on Ash Wednesday. Perfectly timed. Timing niya. Swak na swak sa timing kasi Ash Wednesday. Ashes to ashes, dust to dust. Ang political career niya. Di ba? Kasi po sa Ash Wednesday, sabi ng pare, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Nagmulaan niya tayo sa alikabok. Sa alikabok tayo babalik. Tiniming ni Sara. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ibig sabihin niyan, yung kanyang magiging kandidatura, magiging alikabok. Hindi ako nagsabi niyan, si Leslie Bocobo nagsabi, mga kababayan, yung aking kaibigan, dust to dust, ashes to ashes. Pinagkaguluhan yung announcement ni Sara Duterte, mga kababayan. So ito, sabi ni House Assistant Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi ito yung reactions nila
kanina ito, huwag nang pabubudol ang taong bayan, sabi ni Tinio. ACT Party List Representative Antonio Tinio urged the public to be vigilant following the early declaration of Vice President Sara Duterte that she intends to run for Vice President, for President. Ang tawag ni Mo Kausod, post agad si Mo Kausod po. Tawag niya kaagad, President Sara. Mga walang niya talaga, assuming. President Sara na, mga kababayan. Tinio criticized Duterte's announcement describing it as a premature campaigning. So maubos na lang po. Sabagay, wala man po contribution talaga. Day 1. Tinigyan ng trabaho ng ating Pangulo. Hindi man, wala man. Hindi man nagtrabaho sa DepEd. So, di man full blast na lang siya sa politika. So, ang next 2 years, more than 2 years pang natitira niya, uubusin niya sa politika para manalo, hoping na manalo. Yan kung mananalo siya. Kasi based mga kababayan, tama yung analysis niya, no? Ni Antonio Contreras, isang political scientist. Mamaya, basahin ko sa inyo yung reaction niya. Lahat niya na nag-announce ng napakaaga, tulad ni Binay, ni Grace po, hindi na nanalo. Mamaya, basahin ko yung kay Antonio Contreras. Based niya sa history, tama po. Kasi sa Bible, ganun talaga po, mga kababayan. Ang nauuna, nahuhuli. Ang nahuhuli, nauuna. Tingnan niyo yung tatay niya. Siya yung last, mga kababayan. Ang unang nag-declare si Marojas, saka si Grace po, nauna sila mag-declare to run for president, natalo. Ang pinakanguli na nag-declare na lalaban sa pagkapangulo, si Digong, nanalo. Sabi ni Tinio, mga kababayan, ito niya is premature campaigning in suggesting that it reflects misplaced priorities. Ang priority niya ngayon, yung sarili niyang pagkandidato. Kasi gusto niya kasing gamitin ito. Bye-bye, alis ka na, Iman. Alis na pala yun. Gamitin ito, mga kababayan, na kanyang declaration. Pagtakpan yung kanyang mga kasalanan as enumerated sa articles of impeachment. 2026 pa lang, nag-anunsyo na siyang tatakbong presidente. So pinapakita na wala siyang inaatupan kundi pamumulitika. May punto si Tinio, kahit hindi ko po siya, no? Ayaw ko man ng mga pinaglalaban nila. Pero may punto siya. The lawmaker also took aim at Duterte political legacy, referencing the administration of former President Duterte. Tinio alleged that key social issues anya remained unresolved during the elder Duterte's term. Nakita na natin ang Duterte kung ano ang pwede nitong maibigay sa mamamayan. Nakita na natin, Duterte, mamamatay tao. Hindi naman natugunan ang kahirapan. Wala pa ring trabaho ang mga kababayan natin. Walang pabahay, social services, etc. Ngayon may bagong Duterte, mandarambong na naman, umaharap sa impeachment. So huwag nang magpabudol ang taong bayan. Sabi po ni Antonio Tinio. Hindi ko yan mga statements, ha? Kay Antonio Tinio, mga kababayan. Ngayon, nanapin ko yung reaction po ni Professor Antonio Contreras. I-share ko sa inyo yung mga reactions nila para mapag-isipan nating mabuti. Antonio Contreras. Sabi niya dito, mga kababayan, Sara Duterte just announced she is running for president in 2028. However, the fear that Congress will suddenly abandon or even grow lukewarm about impeaching Sara Duterte is not supported by political logic.
Kasi yun ang pinapalabas nila. Baka ito yung agenda ni Sara Duterte para intimidate, maratol yung Congress. Ay hindi natin, wala tayong ganong paniwala mga kababayan. Kasi yung mga members ng Congress, malabo na majority ay kakampi sa kanya. Di ba, mga kababayan? Kasi pag kumampi ka sa kampo ni Sara Duterte, ang magiging reading niyan, ang basa ng ating mga mamamayang Pilipino, kinakampihan mo yung mali, kinakampihan mo yung wala man nagawa, yung sangkot, mga kababayan, sa kung ano-ano mga controversy that includes corruption, yung hindi tama na paggamit. So, once na dinikit mo yung sarili mo sa kanya, damay ka. Di ba? It is a kiss of death, mga kababayan, ng politika mo. Kasi, ang perception niya ng tao, tinampianan niya yung masamang tao. Di ba? So, ang kumampi sa masamang tao, masama ka rin kasing tao. Baka gusto mo rin pagtakpan yung mga kung anong mga kinasangkutan mo. Siyempre, yung mga matitinong politiko, iiwas. So, sabi dito, yes, opportunism and turncoatism are pictures of Philippine politics. Many lawmakers have switched alliances when the winds change, but they are not reckless. May punto si Antonio Contreras. They are political animals who calculate timing, incentives, in survival. Tama. And at this point, it is simply too early for a significant bloc in Congress to gamble on abandoning Malacanang. Correct. Malayo pa eh. Paano naman sila? Paano yung mga projects nila kung maipit mga kababayan? Diba? So, impeachment is not just a legal process, sabi dito. It is a political barometer. Members of the House read the same signals. Everyone else does. Control resources, committee leadership, budget alignments. Kanya-kanya yan na survival, mga kababayan. And 2028 positioning. None of those indicators suggest that deserting the current governing coalition is a rational move today. Pwede siguro, mga 2027, malapit na, pero this early. Tama yung analysis ni Contreras. After all, before May 2028 arrives, there are still 2 budget cycles up for negotiations. Sabi po dito, yung GAA 2027 and crucially GAA 2028, which is an election budget. So let's look at the numbers in alignments from among the anti-Marcos forces, sabi ko dito sa analysis ni Contreras. Congress, Duterte can count on very little. The Makabayan bloc has consistently opposed their family's record, particularly on human rights in governance issues. There is no ideological bridge there. At least none, not under present conditions, sabi po niya. Besides, the bloc endorsed her impeachment. The so-called yellows and pinks, including Akbayan and the Liberal Party, have even less reason to. Their political identity is built in opposition both the Duterte and Marcos camps, aligning with her. Now would not only be strategically incoherent, it would be reputationally damaging to their base. And likewise, representatives from this bloc also endorsed Duterte's impeachment. That leaves the supermajority. And here is where political realism prevails. Members of the supermajority derive their power, committee assignments, and district resources. Kasi kung kumampi kay Sara this early, anong makukuha? Practical po, ang alam mo naman mga politiko, practical lang kung saan wala mang maibibigay na budget. Pag kumampi kay Sara, may maibibigay na budget.
Kaya malabo ko, baka next year, yung iba susugal na. Iyan kung hindi bumagsak yung yung rating ni Sara. Pero pag sinimulan mga kababayan yung impeachment trial, malamang sa malamang matutulad kay Binay na dati top sa number 1 mga kababayan sa survey. Pagdating ng eleksyon, talo. Sabi ko sa inyo, kaya sabi ni Yossi Castro, good luck kanya. Babay muna po. God bless.
Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, pack with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.